Umaga po sa inyong lahat. Bilang bahagi ho yata noong promotion, ay ipapamigay daw ho tig to $200. So yan po ay para magpaalala sa atin na on April 12, yung Feast of Passover ay atin pong i-memorialize or i-celebrate. At alam mo natin na yan pong 7 Feasts of the Lord, kaya po sinabing 7 Feasts of the Lord, hindi po 7 Feasts of the Jews. It is 7 Feasts of the Lord. Sa Hebrew po ay Moadim. No? Yan po yung appointed time of God. Kaya hindi ho yan applicable lang sa mga Hudyo, applicable po yan sa lahat ng mananampalataya. Whether ikaw ay Hudyo o ikaw ay Gentile, pero spiritually, ikaw ay spiritual Jew na, then ito po yung dapat nating i-celebrate, no? Yung 7 Feasts of the Lord, kasi yan ang talagang appointed time ng Diyos. At He commanded us, no? He commanded not only the Jews, but He commanded all believers to celebrate the 7 Feasts of the Lord, or dahil wala pong templo, kasi meron pong mga celebration dyan na kailangan yung templo, wala pa po yun. So, kaya i-memorialize lang natin. Okay? So, it might not be the exact way the Jews celebrate the Passover, but the thing is, we will memorialize it. No? Bilang pagsunod po sa ating Panginoon. Alright, so hiniling ko po ang lahat na saglit na tumayo at tayo po ay magkaroon po ng moment of silence dahil sa marami po sa atin ay nakarating na ang balita na isa sa ating mga kapatiran, si Ate Beth Israel, ay pumanaw na po. At sang-ayon po sa huling info na nakarating sa akin, ay mamaya po nandiyan na ready for viewing na siya diyan po sa Sanctuario Divino. At 4 o'clock I think, ay pwede na po siyang puntahan doon. So, kilala niyo rin po yung husband niya, si Kuya Nestor, isa po sa ating mga faithful na mga workers dito sa ating church, no, yung mag-asawa. And even yung mga anak po, si Robilic, si David, at si Dimple, si Mean, sila po ay mga faithful workers ng ating church. So let us have a moment of silence. Silently, please pray for the family. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sama-sama po kami na dumudulog sa iyo sa mga oras na ito. At kami po ay on one hand ay nagdadalamhati, nalulungkot sa pagpanaw ni Ate Beth Israel. At kami po ay nakikiramay sa buong pamilya sa pagpanaw ni Ate Beth. On the other hand, kami po ay nagagalak sapagkat mismong si Pablo ay nagsabi na to live is Christ and to die is gain. Na ang isang mananampalataya sa kanyang pagpanaw ay hindi ito kalugihan, hindi ito kawalan. Ito ay isang kapakinabangan. At maraming salamat o Diyos sa panahong nakasama namin si Ate Beth at sa panahong nakasama namin siya sa paglilingkod. Salamat po Panginoon at ikaw din ang patuloy na magko-comfort kay Kuya Nestor, sa kanyang mga anak,
at sa kanyang mga kapatid at pamilya. Kaya dalangin namin, O Diyos, sa mga oras na ito, yakapin mo po si Kuya Nestor. Yakapin mo kanyang mga anak. At bigyan mo sila ng katatagan sa mga oras na ito. May you provide them everything that they need. And Lord, maraming salamat, for we know that you are in control. Maging sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming simbahan. Salamat at kami ay nasa iyong mga kamay. Kung kaya't wala kaming dapat na ipangamba, wala kaming dapat na ipag-alala. At sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin po namin na samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at kami ay makaunawa. Ama, tulungan mo po ako na maihayag ko na maayos ang iyong banal na salita na ito ay nauunawaan ng lahat. Tumimo nawa ito sa puso ng bawat isa sa amin. Ganon din po, O Diyos, dalangin ko ang aking mga kapatiran na nakikinig sa mga oras na ito. Pagkalooban mo rin po sila ng kaliwanagan at karunungan upang ang mga salita mo ay aming maintindihan. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay magkasama-sama at sa iyo ay sumambat magpuri at makapakinig ng iyong banal na salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. You may be seated. Ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay Leviticus chapter 5, and it has something to do with the sin offering and reparation offering. So last Sunday po ay aking binanggit na ang chapter 4 at chapter 5 ng Leviticus ay magkaugnay, magkatali. Kaya continuation po ito nung talakayan natin sa Kabanata 4 ng Leviticus. Basahin po muna natin yung mga talata and then i-explain ko po bawat talata nito. Anyway, 19 verses lang naman po ito at maiksi lang, no? In verse 1 it says, if anyone sins, in that he hears a public adjuration to testify. Adjuration is request, no? Public request to testify. And though he is a witness, whether he has seen or come to know the matter, yet does not speak, he shall bear his iniquity. Or if anyone touches an unclean thing, whether a carcass of an unclean wild animal, or a carcass of unclean livestock, or a carcass of unclean swarming things, sa iba pong translation ay reptiles, and it is hidden from him, and he has become unclean, and he realizes his guilt. Or if he touches human uncleanness, no? Pansinin nyo lang po, no? Sa una, yung verse 1, if anyone sins in that he hears a public adjuration to testify, meaning to witness. Sa pangalawa po, if anyone touches an unclean thing, ano po yung mga unclean thing na yon? Wild animal, patay, no? Carcass, meaning patay na wild animal, or unclean livestock, yung alaga nilang hayop, or unclean swarming things. So sa iba pong translation, reptiles. So yung mga at yung swarming naman, yung mga locusts. As it is hidden from him and he has become unclean and he realizes his guilt.
Pangatlo po, or if he touches human uncleanness, of whatever sort the uncleanness may be, with which one becomes unclean, and it is hidden from him when he comes to know it and realizes his guilt. Or if anyone utters with his lips, pang-apat no, if anyone utters with his lips a rash oath to do evil or to do good, any sort of rash oath o nanumpa, that people swear and it is hidden from him when he comes to know it and he realizes his guilt in any of these, when he realizes his guilt in any of these and confesses the sin he has committed, ito po yung gagawin niya. Doon sa apat na yun na nabanggit, no? Yung kanina. He shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed a female from the flock, a lamb or a goat for a sin offering. And the priest shall make atonement for him for his sin. So last Sunday po, sabi natin yung sin offering na yon ay purification offering. Kung natatandaan niyo po. Naalala niyo pa ba yung mga Hebrew words? Yung Ola, Minka, Seva, at ano po ito? Ayan, yeah. But if he cannot afford a lamb, then he shall bring to the Lord as his compensation for the sin that he has committed 2 turtle doves or 2 pigeons, one for a sin offering and the other for a burnt offering. He shall bring them to the priest, who shall offer first the one for the sin offering. He shall wring its head from its neck. Pipilipitin, no? Pipilipitin. Pero hindi ho puputulin yung ulo from its neck, but it shall not sever it completely. And he shall sprinkle some of the blood of the sin offering on the side of the altar, while the rest of the blood shall be drained out at the base of the altar. It is a sin offering or a purification offering. Then he shall offer the second for a burnt offering, Ola, according to the rule, and the priest shall make atonement for him for the sin that he has committed, and he shall be forgiven. Verse 11. But if he cannot afford 2 turtle doves or 2 pigeons, then he shall bring as his offering for the sin that he has committed a tenth of an ephah of fine flour for a sin offering. He shall put no oil on it, and shall put no frankincense on it, for it is a sin offering. And he shall bring it to the priest, and the priest shall take a handful of it as its memorial portion, and burn this on the altar. On the Lord's food offering, it is a sin offering. Verse 13. Thus the priest shall make atonement for him for the sin which he has committed in any one of these things, and he shall be forgiven, and the remainder shall be for the priest, as in the grain offering. The Lord spoke to Moses, saying, if anyone commits a breach of faith and sins unintentionally in any of the holy things of the Lord, he shall bring to the Lord as his compensation a ram without blemish out of the flock, valued in silver shekels, according to the shekel of the sanctuary, for a guilt offering. So yung shekel po is parang peso sa atin. No? He shall also make restitution for what he has done amiss in the holy thing, and shall add a fifth to it, or 20%, and give it to the priest. And the priest shall make atonement for him with the ram of the guilt offering, and he shall be forgiven. So, pansin niyo po dito, binabanggit na ay guilt offering, kanina sin offering. So, mula po sa verse 15, nagkaroon na ng transition. 17, if anyone sins, doing any of the things that by the Lord's commandments
ought not to be done, though he did not know it, then realizes his guilt, he shall bear his iniquity. He shall bring to the priest a ram without blemish out of the flock, or its equivalent for a guilt offering. And the priest shall make atonement for him for the mistake that he made unintentionally, and he shall be forgiven. Last verse. It is a guilt offering. He has indeed incurred guilt before the Lord. Nasubaybayan niyo po ba yung buong chapter? Kung hindi, isa-isahin natin. Tingnan po natin ang overview muna ng Leviticus chapter 5. Unang-una, ito po ay, as I have said earlier, karugtong na karugtong ito ng chapter 4. Tandaan natin, ang Biblia, wala naman po talagang chapter and verses. So, kaya, pag binasa natin yan, yung chapter 4, chapter 5, magkadugtong na magkadugtong yan. So, ibig sabihin, kung ano po yung context ng chapter 4, ay siya din context ng chapter 5 hanggang sa verse 13. Pagdating po ng verse 14 hanggang 19, iba na ang context niya. Dahil yun, para makita niyo po kung paano siya dapat intindihin, no? So, unang-una, karugtong na karugtong po ng purification offering ang chapter 5. So, ibig sabihin, pagdating sa chapter 5, verses 1 to 13, ang tinatalakay pa rin po doon is about purification offering. At ano po yun? Just to review a little bit. Yung unang tatlo po, no, ay para mapalapit sa Diyos. Pagdating po dun sa pang-apat, ito na yung offering na binibigay nila kapag sila ay nakakumit ng kasalanan sa Diyos. Ito na yung paraan nila ng paghingi ng tawad sa kanilang unintentional, no? Hindi sinasadyang kasalanan. So ito na po yun. So ito chapter 5, karugtong pa rin siya ng purification offering. So ano yung mga kasalanan? No, dinefine dito kung ano po yung maaaring magawa nila na kasalanan na unintentional at ano ang kanilang dapat gawin para sila ay mapatawad sa kanilang kasalanan. Dito po sa chapter 5 ay inintroduce yung pong kasalanan ng omission. Ano po yun? Yung pong dapat ginawa mo pero hindi mo ginawa. So, kaya kung meron pong alam natin sa salita ng Diyos, ipinagagawa ang Diyos sa atin, hindi natin ginawa. Ang tawag po dyan ay sin of omission. And ito po ay applicable not only during their time, but still applicable until now. Kaya kung meron po tayong alam natin na pinapagawa ng Diyos sa atin at hindi natin ginawa, we have committed the sin of omission. Whether alam natin or hindi, it doesn't matter. Makita ho natin mamaya. Whether alam mo or hindi, na dapat mong gawin yon pero hindi mo ginawa, then you are guilty of sin of omission. Okay? So yung nakaraan po natin ay ang Hebrew word na ginamit doon is hata'at. No? So we have the ola, the minka, the seba, and hata'at. Yung reparation offering po, ang Hebrew word na ginamit naman dyan ay asyam. Again, ito pong mga Hebrew words na ito ay dinefine sa Bible sa kanyang functional definition. Meaning kung ano yung purpose niya. Kasi yung mismong mga words na ola, minka, seba, hata'at, and asyam, wala po siyang English equivalent na word. Kaya para ma-translate siya into English, dahil wala siyang English equivalent,
i-define siya sa pamamagitan ng kanyang purpose. Kaya yung hataat po ay di-define as purification offering kasi yun yung purpose ng offering na yon, para ma-purify yung isang taong nadumihan dahil sa kanyang kasalanan. Now, yung reparation offering o yung asyam, wala rin yung English word equivalent, dinefine siya as reparation offering. Which, doon po sa Bible, ang mababasa natin, hindi reparation, kundi guilt offering. Okay? Pero ang purpose niya, nung pong offering na yon, ay para sa restitution or pagsasakole. Kumbaga po, merong ninakaw yung isang tao, isosoli niya yung ninakaw niya. So, yun po yung reparation. So, kailangan ibalik niya kung ano yung kinuha niya na hindi kanya. Just to illustrate. So, yun po yung purpose nung asyam offering. Okay? Yung pong naunang tatlo, yung Ola, yung Minka, at yung pong Zeva, ay mga uri ng offering na ang purpose niya para mapalapit ang tao sa Diyos. Para magkaroon siya ng access sa Panginoon. Yun po yung purpose nun. And dito ay makikita po natin ang God's justice and provision for atonement. Dito po sa Leviticus chapter 5, ay makikita natin kung anong uri ng karakter meron ng Diyos. So ito po ay hindi lamang bahagi ng nakaraang kasaysayan, kundi ito po ay naglalahad sa pamamagitan ng mga ganitong kwento kung ano ang karakter at nature ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga kasaysayang ito upang makilala siya ng tao kung sino siya, kung ano ang standard niya, kung ano ang nature niya. Para nang sa ganon, pag sinasamba natin ang Diyos, sinasamba natin siya na alam natin kung sino yung sinasamba natin. Hindi tayo sumasamba sa na hindi natin kilala kung sino sinasamba natin. Sino yung inaawitan natin? Sino yung pinapanangalinan natin? Kilala natin siya. So sa pamamagitan po nitong mga kwento na ito sa Biblia, ay nakikilala natin kung sino siya. Kung ano ang kanyang standards, kung ano ang kanyang requirements, kung ano ang kanyang character, nakikilala po natin ang Panginoon. Kaya dito sa Leviticus chapter 5, makikita po natin ang hustisya ng Diyos. At makikita natin ano ang provision ng Diyos. Kapag ikaw ay nagkasala ng omission, yung sin of omission, ano ang karampatang provision ng Diyos para mapatawad ka doon? Kaya dito pa lang makikita na ho natin na ang ating Diyos, siya rin mismo ang gumagawa ng way para tayo ay makalapit sa Kanya sang-ayon sa Kanyang requirement. Hindi sang-ayon sa kung ano ang tingin natin ay tama. Kaya yun po ang kahalagahan ng salita ng Diyos ay ating inaaral para alam natin paano ba tayo lalapit sa Diyos na yung acceptable sa Kanya. Paano ba tayo sasamba sa Kanya na yung acceptable sa Kanya? Kasi kung hindi po acceptable yung pagsamba natin sa Kanya, hindi tayo pasado sa requirement niya para lumapit sa Kanya, walang saysay po yung mga gagawin natin. Now, in those days, yan ang requirement ng Diyos. Bago kayo lumapit sa akin at humingi ng tawad sa inyong nagawang sinful behavior, eto muna gagawin nyo. Meron muna kayong Ola, meron muna kayong Minka, meron muna kayong Seva. Pag na-fulfill nyo na yon, at kayo ay nakagawa ng kasalanan, at kayo ay nagkaroon ng nag-misbehave kayo, o kaya may sinful behavior kang ginawa,
then ito ngayon yung gagawin mo. Ito na yung hataat. Okay? Ito na yung asyam. Kapag ka nakagawa ka ng kasalanan na meron kang hindi ginawa pala na dapat mong gawin, na yun ay kasalanan sa harapan niya, ano ang dapat mong gawin? So, kaya napakabuti ng Diyos dahil hindi niya tayo iniwan sa dilim at nangangapa na ano ang gagawin natin kung tayo'y magkamali, kung tayo'y magkasala. Ano ang gagawin natin kung paano tayo dapat lumapit sa Kanya, sa banal na Diyos? Binigyan niya tayo ng klarong instruction sa Kanyang salita. No? So, kaya po, halimbawa, alam natin sa salita ng Diyos na dapat siya ay ating sinasamba at hindi natin siya sinamba. Then kasalanan yon, sin of omission. Dahil dapat mong gawin, hindi mo ginawa. Whether you know it or not, but it's in the Word of God, then it is a sin kung hindi mo ginawa yon. Dapat nananalangin tayo. Kung hindi natin ginagawa, then nagkakasala tayo ng sin of omission. Ang maganda lang po sa atin ngayon, mga kapatid, we don't need to go through all this process of Ola, Minka, Seba, Hataat, Asyam. Dahil ang lahat ng ito, kinover ng Panginoong Hesus. Kaya, sa ating paglapit sa Kanya, para maging acceptable tayo sa Kanya, kailangan isuko natin ang buhay natin. At kung tayo po ay nakakommit ng mga sinful behavior, ang sabi lang sa atin sa Bible, confess your sins. You don't need to go to the process of hataat and asyam. So, hindi ba mas magdali para sa atin? No? Kasi kung nabuhay yung tayo sa panahon nila, ito gagawin natin. So, mula po chapter 4 verse 1 hanggang chapter 5 verse 13, it's all about the hataat. So, you know what hataat is? Purification offering. Paglilinis. Nadumihan ka kasi dahil nagkasala ka, kaya kailangan linisin ka. And then, nagmula po verse 14 ng chapter 5, starts a new type of offering, which is now what we call asyam, or the English functional definition is reparation offering. Hindi ko po na-search kung ano ang Tagalog ng reparation. No? Nakaligtaan ko. Pero anyway, papaliwanag po natin, maiintindihan naman natin. Now, let's go to the sin of omission, which is in verses 1 to 13. Unang-una, sabi po doon sa verse 1, if anyone sins in that he hears a public adjuration to testify. Merong public request na ikaw na nakasaksi sa kasalanan, tumindig ka at mag-testify ka. Mag-witness ka. Yan po yun. Sabi diyan, if anyone sins in that he hears a public adjuration to testify, and though he is a witness, whether he has sinned or come to know the matter, yet does not speak, he shall bear his iniquity. So which means, kung ikaw ay nakasaksi sa isang kasalanan, at meron pong request na for you to testify, ka nag-testify, then you bear the iniquity noong pong nagkasala. Ibig commit ka na rin ng kasalanan. So, put it in our plain language. Kunyari po sa simbahan, sa ating ngayon, sa ating kapulungan, meron tayong alam na kapatirang gumagawa ng kasalanan or namumuhay sa kasalanan. At hindi ka tumindig para punahin at pagsabihan yung kapatid na siya ay gumagawa ng kasalanan,
at nakarating na sa kaalaman mo yon, then, at hindi ka nag-testify, then ikaw ay nagkakasala rin. So, ibig sabihin, no, pag translate natin, hindi natin pwedeng i-tolerate. Hindi tayo pwedeng magsawalang kibo. Hindi tayo pwedeng manahimik. Pag alam natin na merong nagaganap na kasalanan, may gumagawa ng kasalanan, may nangyayaring kasalanan, hindi ho tayo pwedeng manahimik at magsawalang kibo at wala tayong pakialam. Remember last Sunday, ano po yung isa sa mga kasalanan, isang grupo? Una yung high priest di ba? Yung high priest. Anong sumunod po doon? Yung congregation. Doon sa hierarchy ng mga kasalanan na nagagawa, di ba? Yung pong congregation. Kapag ka nanahimik ang congregation, then they will be held accountable. So kaya hindi nyo tayo pwedeng, if we belong to the family of God, and hindi na lang tayo kumibo dahil ayaw nating masangkot, ayaw nating maparatangan na tayo po ay chismoso or chismosa, or nangingialam, or ayaw natin ng ganon. Gusto ko tahimik, sisimba lang ako dyan. Kung ikaw nasa kasalanan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ho pala pwede yon. Dahil kahit sabihin mo yun na wala kang pakialam at nakarating sa iyong kaalaman at hindi mo ito sinita o sinabi sa kung kanino kanino dapat makarating, then ikaw ay nagkasala. Ano po ang standard ng Bible? Ang sabi sa atin, no, na kausapin mo muna yung tao. Yung po yung nasa New Testament, Matthew chapter 18, di ba? Na dapat lapitan mo yung tao. Kapatid, gusto ko lang ipaalam sa iyo, nakasalanan ang pangangalo niya. At ikaw ay nangangalo niya. Ngayon, kung magsasawalang kibo ka, pero alam mo yon, pabayaan mo lang, then wag mong isipin na ligtas ka sa kasalanan. Dahil yung failure to testify is a sin before God. Madali bang gawin? Ano ho? Madali bang gawin to? So kung nahihirapan kang gawin, huwag mong isipin na nakalibre ka. Dahil sa harapan ng Diyos, may kasalanan ka rin. Ibig sabihin, yung kasalanan ng kapatid na yon na hindi mo pinuna at matibay ang iyong ebidensya at alam mong gano'n at hindi mo pinansin yung pinuna, kung inaakala mong nakalampas ka, well, may kasalanan ka rin. Kasama ka dun sa guilt ng kapatid na yon. Walang iniwan ko sa parang kinunsinti mo. Alright? Pangalawa po, yung umpisa pa lang, mahirap na. Diba? Paano kaya natin gagawin yon? No? Wag naman po in public, no? Pagka ganyan, let us use our discretion. No? Siyempre, kailangan yung privacy, yung respect dun sa tao. Huwag naman yung, di ba, yung paglabasan dito, nandiyan sa, uy kapatid, nangangalunya ka, ha? Wala na akong kasalanan. Huwag naman yung ganon. Lagay natin sa tama, dahil ang sabi ng Biblia, kausapin mo muna yung mismong tao. In the New Testament, ha? Hindi yung katabi mo, hindi yung kapamilya mo, hindi yung kapitbahay mo. Ang sabi, yung mismong tao muna ang kausapin mo. Pag hindi nakinig, dalhin mo na sa kumuha ka na ng ibang witness. Hindi nakinig, dalhin mo na sa simbahan.
So, mabigat to, di ba? Hindi madali. Pero, sino gusto dito na mayroon hindi siyang kasalanan? Pamilya, di ba? Bakit ba nalaman ko pa yan? Nadamay tuloy ako. Kaya ho, wala talaga idudulot na buti ang chismis eh. Kasi pag nakarating na sa'yo, at nakarating na sa'yo yan, may alam ka na, may accountability ka na. Hindi sa tao lang, sa Diyos. Now, ano naman po ito? Contact with an unclean object. Sa Leviticus chapter 5 verse 2, sabi diyan, or if anyone touches an unclean thing. Ano yung mga unclean thing na nahipo mo? Yung patay na wild animal. Kasi sa kanila, maraming mga ganyan eh. Yung mga mountain goat, mga wild animal yan eh. So nakita nilang patay, wag mong hihipuin yan. Or unclean livestock. Yung alaga mong hayop. Namatay, huwag mo nang hihipuin yan. Or, unclean swarming things. So, sa iba po, reptiles eh. No? Katulad ng palaka, buwaya, bayawak. No? And it is hidden from him, he has become unclean, and he realizes his guilt. Bakit ganon? And it is hidden from him. Pwede ba yun? Na hindi mo alam? Na nakahipo ka ng unclean wild animal or unclean livestock? Pwede ba yon? Or unclean swarming things, yung locust na namatay? Pwede po. Halimbawa, naglalakad ka, natapakan mo yung palaka. Di ba? Hindi mo alam na may natapakan ka palang palaka. Pag uwi mo sa bahay, nakita ng asawa mo, ano yan? Bakit may palaka ka sa paa mo? Ngayon, aware ka na. So, nung una, hindi mo alam na natapakan kang palaka. Na unclean, patay na palaka. No? And then, nakita ng asawa mo, so alam mo na ngayon. Ibig sabihin nun, kay alam mo or hindi, na nakatapak ka ng palaka, you are guilty of touching an unclean object. Okay? Kaya huwag kayo maglalakad masyado dyan sa bukid, baka makatapak kayo ng palaka. Ang hirap mabuhay ng panahon nila, di ba? Buti na lang napasemento na natin yung ating parking lot. Hindi na palaka ang matatapakan nyo dyan. May iba na kayong matatapakan dyan. So, guilty ka na rin. Whether alam mo or hindi, guilty ka na rin. Sundan nyo po ako, Now, hindi yun natin pinag-uusapan dito ang batas ng lupa, ang batas ng bansa. Ang pinag-uusapan natin dito ang batas ng Diyos to nung panahon nila. Kaya kung it doesn't make sense to you today, then it doesn't make sense to you today. Because it is not for today. It is for sa time nila. Pangatlo po, touching human impurity. May nahawakan kang tao na impure. Sa verse 3, or if it touches human uncleanness, of whatever sort the uncleanness may be with which one become unclean, and it is hidden from him. Di niya alam. When he comes to know it, pag nalaman mo na, and realizes his guilt. So meron kang dapat gawin kapag na-realize mo na meron kang nahawakan na human, unclean human. Kahapon po, ako ay nasa Lasal kasi dadalawin ko si Ate Beth at para maipag-pray at maipag-pray si Kuya Nestor. So, habang ako po ay nagpi-prepare papunta doon, ay nabalita na sa akin na nag-expire na si Ate Beth ng although walang oras na sinabi, basta nag-expire na. So, hindi namin alam. So, sabi ko siguro baka nandun pa sa kwarto niya at hindi naman kagad-kagad aalisin siya doon, tutuloy na rin ako. Para kung nandun na si Kuya Nestor, ay ma-comfort si Kuya Nestor, makipag-pray si Kuya Nestor. So, tumuloy na rin po ako. Pagdating ko ron, sa room 203, wala na ang pangalan. At binuksan ko yung pinto, pagsilip ko, wala nang tao. Pumunta po ako doon sa may nurses station, sabi ko, nasa na yung pasyente sa room 203?
Ay, sir, nag-expire na siya ng 12:01 yata, sabi niya sa akin. Sabi ko, nasaan na siya? May kasama bang kamag-anak? Nasa basement ko eh. Hindi ko alam kung may kasama akong kamag-anak doon. So, gusto niyo samahan ko kayo. Sabi ko, sige. Kasi iniisip ko, baka may kasama ka nandun si Kuya Nestor or whoever na family member. So, nagpasama ako sa basement. Pagdating doon sa basement, may security guard. Sabi sa akin, sinamahan ako. Tapos umalis na yung nursing aide. Tapos, sabi sa akin, pwede ko kayong pumasok dyan sa morgue. So, pagpasok ko doon, kasama ko yung gwardiya, binuksan yung pinto. Pagpasok, may 3 nakabalot, naka-body bag, na kulay itim. Sabi ko, andyan dyan ho ba yung Elizabeth Israel? So, tinignan ng gwardiya. So, sabi niya, ay, ito. Sabi niya, ito, Elizabeth Israel. So, tinignan ko, siniguro kung pangalan ni Ate Beth yung nakalagay doon. Sabi, ito siya. Sabi ko, pwede bang buksan? Kasi nakasara ho eh. Naka-body bag na kulay itim. Pwede bang buksan? Sabi ng gwardiya, hindi ho kami allowed na magbukas eh. Relative ho ba kayo? Sabi ko, hindi po. Ako yung pastor niya. Kasi ang allowed lang ho magbukas ng body bag ay yung relative. Pero, sige po, pwede nyo hong buksan. Sabi sa akin. Nagdadalawang isip ko kung hahawakan ko yung zipper at igaganon ko dahil inisip ko, una, yung gwardiya, sinabi na hindi allowed ang hindi relative. No? So, spiritually, relative naman kami. Pero hindi yun ang pinag-uusapan doon, di ba? So, kaya sabi ko, sige, wag na lang, hindi ko na lang bubuksan. Kasi hindi ko alam kung paano pin-repair si Ate Beth dun sa loob. No? Kaya hindi ko na binuksan. So, naalala ko to. If he touches human uncleanness. No? Kasi, sa Bible po, pag hinipo mo ang isang patay, considered unclean yun. And the moment you touches the unclean dead body, then you are guilty of sin. So, hindi ko na rin binuksan, hindi ko na rin hinipo. Kaya umalis na lang ako, kaya lang napakalungkot doon sa may morgue. Tapos pagpanik ko po doon sa taas, nakaupo ako, nag-iintay ako dahil tinatawagan ko si Dimple. May dumaan na na kama. Tapos may nakatakip yung buong kama nakatakip ng kumot. Kaso nakaupo ako, nasilip ko, may paa. Ipuin ko sa So, yung araw na yon, 4 na agad yun nandoon sa dadali na siya doon sa basement. So again, going back, yun po. Now, meron pa pong ibang paraan, no? Para mahipo mo ang isang human na unclean. Mamaya po, tingnan natin. Ito, mga kapatid, sa verses 4 and 5, ang sabi diyan, or if anyone utters with his lips a rash oath to do evil or to do good, any sort of rash oath that people swear, and it is hidden from him, when he comes to know it, initially hindi niya alam, pero he came to realize, nalaman niya rin, and he realizes his guilt in any of these, when he realizes his guilt in any of these, and confesses the sin he has committed, then yung susunod po dyan ay, ano yung gagawin? Doon na po pumapasok yung asyam na binabanggit natin. So sa Bible po, mga kapatid, pag ikaw ay ano ba yung oath? Nanumpa. No? At sinabi mong gagawin mo yon, whether good or evil, kailangang gawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Kaya, sa Bible po, sa panahon nila, pagka sinumpa mo, papatayin ko tong kapitbahay ko. Pag hindi mo pinatay, nagkasala ka. Pag pinatay mo, mas malalim ang kasalanan mo. Pero hindi ka nagkasala na binrake mo yung iyong vow.
Ang kasalanan mo, hindi yung pag-break ng vow. Ang kasalanan mo, murder. Pero pag hindi mo murder, ang kasalanan mo ay yung pag-break ng vow. Alright? Kaya ano po ang pinakamatino? Huwag na huwag kang gagawa ng anumang oath na hindi mo kayang gawin. Kaya, pupunta ako sa inyo bukas. Bibisitahin kita. Naku, bisitahin mo kahit anong mangyari. Dahil you have an oath. Pag hindi, nagkasala ka. Alright? Dahil ang sabi ng Bible po, huwag na huwag kang gagawa ng oath kung hindi mo kayang gawin. Kaya para hindi ka mag-break ng vow, at hindi ka magkasala sa break ng vow, kung ano man yung vow na ginawa mo, panindigan mo. Kaya yung mga mag-asawa, nagsumpaan kayo sa harapan ng Diyos na magsasama sa hirap at ginhawa. Panindigan yan. Huwag kong ginhawa lang magkasama. Kasi nanumpa kayo sa harapan ng Diyos. Kaya ayaw na ayaw ng Diyos yan. Yung nagsumpaan kayo sa harapan niya, tapos at the end, no? Maghihiwalay kayo. Okay lang yan. Paminsan-minsan nag-aaway kayo. Normal yun eh. Nangyayari sa lahat ng mag-asawa yun. Pero yung maghihiwalay kayo, sa sinumpaan yung pagmamahalan sa harapan ng Diyos, and you will have a problem with God. Okay? So, ito pong sins of omission requires a purification offering based on financial ability. May kaugnay palang financial ability to. Yung sin of omission. Saan kayang party yun? Mamaya po, no? Ito po yung mga example ng sin of omission na binanggit sa atin diyan kanina. Neglecting to come forward to testify. Just to summarize. Example number 2, coming into contact with any unclean thing. An unclean thing here means a dead thing. Tatlong kategorya po ng unclean things. Unang-una, carcass of a wild animal, carcass of domestic animal, carcass of a reptile, katulad ng snake, frog, or any type of animal which creeps on the ground. May mga tao po kumakain ng palaka. Di ba? Ako, no, Kuya Henson, di ba, sa bukid, sa probinsya, kinakain ng palakang bukid eh. Nakakain na ho ako niyan. Laki pala ng kasalanan ko nun. No, yung dagang bukid, kinakain din yan. Naku, napaka-unclean pala nun. Yung pong ahas, nakakain na rin ako. Ano yung pinagkakakain ko nung araw? Pati unggoy, nakakain na ho ako. Bayawak, no? Nakakain na rin ho ako niyan. Yung pala'y puro mga unclean ito. Wala akong kamalayan eh. Ganun pa man, kahit hindi ko po alam, na yun ay hindi dapat ginagawa in the eyes of God, then ako po ay guilty of touching an unclean thing. Whether alam ko or hindi yun noon, I'm guilty. Kaya, yung pong ignorance of the law excuses no one, yun po yun. Hindi pwedeng, hindi ko alam eh. Hindi po pwede yun. Okay? Alam mo or hindi, ginawa mo, alam mo or hindi na kasalanan at ginawa mo, then kasalanan yon. You are guilty. So, being unclean and not realizing it was the cause for guilt upon the worshiper. Kaya, isipin nyo, paano natin tatakasan lahat ng mga kapatid? Example number 3, touching human impurity. For instance, ito po yung isang no? Hindi lang yung patay. A man touching his wife after childbirth. Meaning, pagkapanganak ng asawa mo, nag-lovemaking na kayo. That's forbidden.
before she goes through her purification rites. So panahon nila, may purification rites pa yun, may ilang araw pa yun. Or having sex with a woman who is on her cycle. Yan po ay touching human impurity. Now listen to this. Not being aware of your guilt makes you no less guilty than being aware. So which means, aware or not aware, you are guilty. Kaya po, a man unaware that he is born a sinner is no less guilty than someone who has heard the gospel but refuses to accept it. Kaya po madalas ang tanong natin, di ba? Paano yung mga nasa bundok hindi nakarinig ng gospel? Then they are guilty. Whether narinig nila ang gospel or hindi, in the eyes of God, they are guilty. Dahil ang basihan po dyan, hindi yung awareness. Okay? So aware o hindi ka aware, nakagawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos, then you are guilty. Hindi ka excuse kung hindi ka aware. Lalong hindi ka excuse kung aware ka at ginawa mo pa. Another sin of omission ay failure to fulfill a vow. Binanggit ko na rin kanina yan. Now, ano po ang atonement for sins of omission? Unang-una, female lamb or goat for those who can afford it. Ang requirement, kapag nakakommit ka ng sin of omission, nung time nila, female lamb or goat, para doon sa makaka-afford. Pangalawa, kung hindi mo ma-afford ang lamb or goat, 2 doves or pigeons, if a lamb is unaffordable. Now, hindi ka pa rin makaka-afford sa dove or pigeons, fine flour, arena pwede. For the poorest individuals. So, anong ibig sabihin po nito mga kapatid? It shows God's justice in allowing different means for atonement. Kaya wala kang excuse. Kasi kung di ka maka-afford ng lamb or goat, di magdala ka ng kalapate. Hindi ka maka-afford ng kalapate pa rin, magdala ka ng arena, ng fine flour. So, ibig sabihin, walang excuse. Lahat ay dapat. No? Kaya meron pong financial, sinasabi natin kanina yung pong pag-offer na ito ay meron pong kaakibat na financial. Kaya kung mahirap ka, wala kang excuse. Naku, sorry, hindi ako makakapaghandog kasi mahirap lang ako. Hindi, merong way ang Diyos. Kaya, less expensive animals may be substituted for expensive animals. If a lamb can't be provided, 2 birds may be used. If 2 birds cannot be provided, then some semolina, remember the semolina? The fine flour, without oil or frankincense may be used. So, which means no one is excused from paying a ransom for his sin. No one is excused. Dahil lahat pwede po. Lalo na ngayon. Kasi ang hinihiling na lang sa atin ng Bible is, confess your sins. Repent of your sins, confess. Wala nga ka nang bibit-bitin. Mahirap, mayaman, matanda, bata, lalaki, babae, can come to the Lord in repentance. And, of course, confession of your sins. The reparation offering, or what we call in Hebrew, Asham, in Leviticus 5:14 to 19, no? It is for sins against the Lord's sacred property. Mamaya banggitin ko po ng konti yan. Ito yun. Requires restitution plus 20% penalty. Meron kang kinuhang hindi sa'yo. Kailangan isoli mo yan. Pag sinoli mo,
may plus 20% ng halaga ng kinuha mo. Kaya kung ang kinuha mo ay 100,000, ibalik mo yung 100,000 plus 20% ng 100,000. Kaya, ewan ko po, hindi ko pa ito pinread sa pulpito eh. Pero may naririnig po ako na ang sabi ng mga pastor, kapag hindi mo ibinigay ang tithes mo ngayon, at ibibigay mo yan next month, dinilay mo ang pagbibigay, dagdagan mo ng 20% yan. Ito ang ginagamit nila. Leviticus chapter 5, 15 to 16. Ngayon, yun po ay ginagamit nila para yung mga miyembro, linggo-linggo magbigay ng tithes. Ayaw na magdagdag ng 20% eh. Di ba? So, pero may penalty silang ganyan. Plus 20%. No, binasa natin kanina. Unintentional sins are still considered guilty. Kahit na unintentional yan. Hindi mo sinasadya. Pero the fact is, nagkasala ka pa rin. Hindi mo nga lang sinasadya, guilty ka pa rin. Sabi po sa Leviticus 5:17. So, atonement requires a perfect ram. Lampasan na natin yan. Bigyan ko lang ho ng pansin bago ako magtapos. Yung reparation offering or asyam in Hebrew is not about punishment. It's about restoration. Kaya kung pinaghahandog ka dahil sa nagawa mong sin of omission, hindi ka pinaparusahan nun. Ikaw ay nire-restore. Gusto kasi ng Diyos ma-restore yung relationship mo sa Kanya. Kaya po yung sin offering, ay sabi natin, mas tamang tawagin siyang purification offering. Hindi siya nakafocus dun sa sin, nakafocus siya dun sa paglilinis sa iyo sa kasalanan para ma-restore ang relationship mo sa Diyos. Kaya ito pong mga offering na ito, yan ay itinakda ng Diyos yan, hindi kundi para i-restore yung relationship na sinira nila dahil sa kasalanan nila sa Diyos. Okay? So, concept is that a transgressor now owes a debt to Jehovah. So, purpose of the Asyam, to atone for inadvertent sins against the Lord's sacred property. Ano ba yung mga sacred property ni Lord? Eating holy food. Pagkain ng pari yan, ng priest, kinain mo. No? Hindi ko alam kung yung communion natin dito na naka-plastic, di ba? Pag uwi natin, minimiryan na natin, iba-iba kumukuha. Hindi ko alam kung kasalanan yon. Kung property ni Lord yun, inuwi mo, miniryenda mo, yung kita. Para sa communion nyo, inalmusal mo. Di ba? Imbis na Diyos sinahanap mo, kapi pa. Hindi ko alam ha. Hindi ko alam. I'm really sorry. Pero sa kanila noon, yung food for the priest, hindi pwedeng kainin yun ng common people. Sila lang ang pwedeng kumain nun. Okay? Failure to fulfill a vow. Okay? Nangako ka. Kasi yung pong vow na yon, sinabi mo yun sa harapan ng Diyos. Kanya yon. Failure to present a tithe at the dedication ceremony. They are required. Kaya, yung tithes natin, yung offering natin, property ni Lord yan. Hindi atin yan. Kanya yan. Pag pinakialaman natin yan, tayo po ay ginagalaw natin ang sacred property ni Lord. Okay? So, these are broken down into two types, being aware and not being aware. Pero yung hindi ka nagbigay ng tithes, huwag mo sabihin hindi ka aware. Alam natin yan kung nagbigay tayo or hindi. Pag hindi natin binigay, pinapakialaman natin ang sacred property ng Diyos. The required animal, perfect ram,
if aware of his transgression, plus a monetary amount had to be added. No? Kapag aware ka doon sa kasalanan ginawa mo, ito ay nagre-require ng perpektong RAM plus meron pong kaukulang monetary value. Pero pag hindi ka aware, walang monetary value. So, when the worshiper was aware of his trespass, the price was the ram plus an additional 20% of the ram's value in silver shekels using the temple coins. When the worshiper was not aware of his trespass, the price was only the ram. Wala nung 20% pag hindi aware. Naku, sobra na ako sa oras. Tatapusin natin ito sa susunod na Sunday. Tayo po ay tumayo ng lahat at tayo ay umawit sa Panginoon bago po tayo magsara sa panalangin.